Handa na po ba tayong makinig ng salita ng Panginoon? Yung ating puso po ba ay bukas na ang ating mga tenga para pakinggan ang mensahe ng Diyos? Okay, sabihin mo sa katabi mo, huwag mo munang isipin yung ulam mo mamaya. Okay. Isipin muna natin yung pagkain na nakahain sa atin, which is yung ang salita po ng Panginoon. Now, every June po ay ang series po natin is all about knowing God. No, it's all about knowing God. Kaya ang series po natin this month po ay knowing God through unpopular Bible character. No? Knowing God through unpopular Bible character. Kung naalala niyo po last year ay nag-series po tayo ng knowing God at pinag-aralan po natin yung buhay ng mga patriarchs. Okay, yung mga patriarchs. Ibig sabihin, Abraham, Isaac, Jacob, and si Joseph. Kaya ngayon naman po, ang ating pag-aaral ay tungkol naman po through the life of unpopular Bible character. Yung mga hindi masyadong palaging napag-uusapan, na may mention po sa Bible. Which is apat po yan, si Lot, si Hagar, Eliezer, saka si Mephibosheth. Pero bago po tayo pumunta doon sa mga Bible character po na yon, tignan muna natin, ano bang kahalagahan na kilala natin ng Diyos? Okay? Ang sabi po ng Jeremiah 9:23-24, ang sabi diyan, ang sabi ni Yahweh, huwag ipagmayabang ng matatalino ang kanyang karunungan o ng malakas ang lakas ng kanyang taglay, ni ng mayaman ang kanyang kayamanan. Kung may nais magmalaki, ipagmalaki niya ang pagkilala at pagkaunawa niya sa akin. Kung meron daw po tayong confidence sa buhay, ay hindi daw po sa ating talino, hindi daw po sa ating lakas, hindi daw po sa ating kayamanan, kundi sa meron tayong maayos, tamang pagkilala po sa ating Panginoon. Sabi diyan, sapagkat ang aking pag-ibig ay hindi nagbabago, makatarungan at matuwid ang mga ginagawa ko, ito ang mga bagay na nais ko, ako si Yahweh ang nagsasabi nito. Sasabi ng Diyos po, kung meron tayong ipagmamayabang, no, sa buhay po natin na ito, ay yung kilala natin ng Diyos. Sabi po ni A.W. Tozer, no, what comes to our minds when we think about God is the most important thing about us. Ano daw po naiisip nyo pag nabanggit yung salitang Diyos? Ang pinakamahalagang bagay po sa buhay po natin. Kasi yung ating pagkakilala sa Diyos po, ay ito po ay naghuhulma, no, ng ating spiritual destiny. No, yung ating mental image of God in our minds, no, it shapes our spiritual destiny. Ito po ay magdadala sa atin kung paano natin sasambahin ang Diyos. At ito din po ang magtutulak sa atin kung paano natin isasapamuhay ang buhay po na ito. Kung meron tayong mababaw na pagkakilala sa Diyos, is pag merong mga pagsubok po tayo sa buhay, malamang it will impact how we respond doon sa mga challenges po na yon. Pero kung malaki po ang Diyos at maayos yung ating pagkakilala sa Panginoon, ay meron po tayong magiging maayos na response po doon sa mga nangyayari po sa ating buhay. Kaya, what comes to our minds when we think about God is the most important things about us. Amen po ba? Anong naiisip mo pag nabanggit yung salitang Diyos? Ayun po ay napaka-importanting bagay po sa ating buhay. Ngayon po, we will talk about God's character. And then, at the same time, we will talk about Bible character. Now, paano natin makikilala ang Diyos sa magitan ng mga tao na nabanggit po kanina? At, ang una nating character ngayon is si Lot. Sino po ang nakakilala kay Lot? Ha? Si Lot po. Wala po? Isa lang? Okay. Si Lot po, yung mahilig po sa lupa. Kaya, Lot ang pangalan niya. Lot. Okay. Okay. Yung mga ano lang po nakagets yung mga hindi po na-gets na iba. Okay. Okay. Kaya ang title po natin ngayon is God's mercy is greater than our mistakes. Because yung buhay po ni Lot ay marami po siyang pagkakamali, pero ito po ay nagpapakita na kahit marami siyang pagkakamali ay mas malaki pa rin po ang awa ng Diyos.
Kaya yung buhay ni Lot is all about God's mercy. Yung awa at habag ng Panginoon po sa kanyang buhay. Sino po dito ang nakagawa na ng pagkakamali? Okay. Kalahati lang po sa inyo. Iba, wala. Okay. Yung mistakes po is inevitable. Ibig sabihin, nangyayari po talaga sa buhay. Lahat ng tao is nagkakamali. Sapagkat hindi tayo perfecto. Tama po ba? Nagkakamali tayo through our decisions in life. Nagkakamali tayo sa pag-aalaga ng ating physical na pangatawan, sa ating pamilya, sa trabaho. Even po, sa ating paglilingkod sa Panginoon, we all made mistakes in lives. Lahat po tayo nakagawa ng pagkakamali. Inevitable po yan. Ibig sabihin, hindi po naiiwasan. Pero, meron po tayong Bible. No? Meron tayong Bible, may mga story po sa Bible na kung saan mas naunang nabuhay sa atin. At pwede tayong matuto sa kanila para malesen yung mga unnecessary mistakes or yung pain sa buhay. Okay? That's why, ang sabi nga ni Paul sa I think 1 Corinthians or 1 Corinthians chapter 10, sabi doon, lahat na nangyari in the past ay nangyari yon para sa ating kabubuti, para makita natin kung paano tayo mamuhay ngayon. Okay? That's why meron tayong Bible. That's why bilang isang Christian, mayroon tayong advantage na meron tayong Bible at natututo din tayo sa buhay ng bawat isa po sa atin. Ngayon, meron tayong matututunan about sa buhay po ni Lot. About God's mercy and about po sa mga decision making. Let us pray po muna. Aming Diyos, tinataas po namin sa inyo ang aming pag-aaral po sa umaga na ito as we begin. Lord, ito ang series namin of Knowing God through Unpopular Bible Character. We pray, Lord, na meron kami matutunan dito. Madala namin sa buhay namin. Magkaroon kami ng realization at lalo pa namin kayong makilala, Panginoon, sa buhay na ito, O Diyos. Hiling po namin na tanggapin namin ito ng merong buong pagkaunawa, Panginoon, sa tulong ng iyong banal na Espiritu, O Diyos. And help us, Lord, na hindi lang po kami tagapakinig, kundi tagapagsagawa, Lord, ng iyong salita. May the meditation of my heart and the word of my mouth be pleasing to you, my Lord. In Jesus' name, we pray. Amen. Amen. Palakpakan po natin si Lord sa umaga po na ito. Okay. Now, sa Genesis chapter 11, makikita po natin kung sino po si Lot. Sabi dito, umalis si Terah sa bayan ng Ur. Si Terah po ay ang tatay po ni Abraham at ang tatay po ng tatay ni Lot. Kasama ang kanyang anak na si Abram. Kasi hindi pa Abraham ang pangalan niya dito. Ang asawa nitong si Sarai at si Lot na anak ni Haran. Si Haran po ay kapatid ni Abraham. Okay? Now, meron dalawang Haran dito. Lugar na Haran at saka yung pangalan na Haran. Papunta sila sa Kanaan, ngunit nang dumating sa Haran, papunta sila sa Kanaan, no? Pero nung dumating sila sa Haran, doon na sila nanirahan. Nagsettle sila doon. Doon namatay si Terah sa gulang na 205 na taon. Now, kung babalikan po natin ang previous verse, sa verse 30, yung tatay po ni Lot ay maagang namatay. Hindi lang sinabi kung ilang taon, pero namatay siya, nabuhay pa yung tatay niya. Nandun pa lang sila sa Ur. Kaya, possible reason, bakit sumama si Lot kay Abraham? Kasi wala na siyang magulang. Okay? Yan ang possible reason dito. Kasi si Lot ay pamangkin po ni Abraham. Anak ng kapatid ni Abraham, na si Haran. Okay. Tingnan natin. Sa chapter 4 naman, sabi dito, sumunod nga si Abraham sa utos ni Yahweh. Kasi sa verse 1, ang sabi doon, sabi ng Lord kay Abraham, sabi niya, Abraham, lisanin mo ang lugar mo at pumunta ka sa lugar na ituturo ko sa iyo, which is yung Kanaan. And then sa verse 4, sumunod si Abraham. Ang sabi diyan, sumunod nga si Abraham sa utos ni Yahweh, nilisan niya ang Haran noong siya'y 75 taon, 75. 75 years old nang sumunod si Abraham kay Lord. Sumama sa kanya si Lot. Isinama ni Abraham ang kanyang asawa na si Sarah at si Sarai at si Lot na pamangkin niya. Dinala niya ang lahat ng kanyang mga alipin at mga kayamanang naipon nila sa Haran. Pagkatapos nito'y nagtungo sila sa Kanaan. Now, bakit ko binabanggit ito po? Kasi
dapat makita natin dito na si Lot is a witness. Nasaksihan niya kung paano tinawag ng Diyos si Abraham. Kung paano nagsalita ang Diyos kay Abraham. Ibig sabihin, si Lot po ay meron siyang knowledge about God. Meron siyang personal witness about God. Kung sino ang Diyos at kung paano kumilos ang Diyos sa buhay ni Abraham. Pero kahit ganon, yung kanyang nakita, naranasan, iba pa rin po ang kanyang iba pa rin yung kanyang ginawa po sa buhay niya. Bakit po? Sa verse 13, ito po, ito na, no? Verse 13, kinausap ni Abraham si Lot. Kasi binasa natin kanina, ano po nangyayari dito? Sabi ng Bible sa atin, si Abraham, pinagpala ng Diyos. Kasama po si Lot, pinagpala silang dalawa. Napakadami nilang mga alagang hayop. Kasi dati, para masukat yung kayamanan, hindi sa dami ng pera, kundi sa dami ng mga alaga nilang hayop. And ang dami-dami nilang alaga, dumami, pinagpala sila pareho, and then, kalaunan, nag-away-away yung kanilang mga alipin. Kasi wala nang mapwestuhan yung kanilang mga alaga. Kaya ang kinausap ni Tito, Abraham si Lot, sabi niya, hindi tayo dapat mag-away at ang mga tauhan natin. Okay? Sapagkat magkamag-anak tayo, mabuti pa'y maghiwalay tayo, mamili ka. Kung gusto mo sa kaliwa, sa kanan ako. Kung gusto mo sa kanan, sa kaliwa ako. Now, so verse 10, basahin natin po. Sige po, basahin natin. 1, 2, 3, go. Okay. Okay. Verse 11, basahin po natin. Ang dakong silangan sa kapatagan ng Jordan at naghiwalay nga sila ni Abraham. Nanatili si Abram sa Kanaan, samantala si Lot ay nanirahan naman sa mga lungsod ng kapatagan na malapit sa Sodoma. Napakasama ng mga tao sa lungsod ng Sodoma, namumuhay sila laban kay Yahweh. Okay, nakita niyo po yung story, no? Pinapili ni Abraham si Lot. Pili ka, saan mo gusto. And then sabi ni Lot, tumingin siya, okay, ganyan. By the way, nandun ako, napicturean ko sila. Hindi, joke lang. Okay, makita natin dyan, no? Dito, okay, ito yung dalawa. Hindi ko lang alam kung saan si Abraham at saka si Lot, no? Hindi ko alam. Pero, ang lugar na pinili ni Lot ay dito banda, no? Makita natin na sagana sa tubig, malapit sa Jordan River, tapos nandito po yung Sodoma at Plain of Jordan pala, and Sodom and Gomorrah, and dito naman yung pinili ni Abraham. Ito yung Kanaan, itong part po na ito. Okay? And Sea of Galilee, Gilead, saka yung malaking dagat po dyan. Now, meron bang masamang bagay na ginawa si Lot? No? Anong nangyari doon sa story po nila? No, walang masama sa pagpili. Tama po ba? Walang masama na pumili ng maayos na lugar. Amen? Pero nakita natin doon sa kwento na hindi si Lot, hindi siya nag-acquire sa Diyos. Hindi nga niya tinanong si Abraham eh. Sabi niya, hindi man lang sinabi niya, oh, Tito, ikaw na mauna kasi ikaw na may nakakatanda eh. Kung ano yung bigay mo, yun na lang po sa akin. Pero si Lot, na-attract siya dito sa napakagandang lugar, no? Makita natin, kaya ito po makita natin dito, no? Yung ating spiritual condition po, yung ating spiritual maturity po, ay mag-reveal kung paano tayo pipili sa buhay. Kung paano tayo nagdidesisyon sa buhay. Kasi, ang desisyon ni Lot, no, pumili siya based doon sa kanyang nakikita. Based doon sa sa kanyang physical na paningin. He did not consider God's guidance po sa buhay niya. Okay? Kaya, ano nangyari? Later on, makikita natin kung ano nangyari. Di ba? Kaya napakahalaga po sa buhay po natin, yung pagdidesisyon. Ulitin ko po, no? How we decisions in life, how we make choices, is based on our spiritual condition. Based on our maturity. Kaya napakahalaga na
We are guided by God. No, we all make decisions in life. Tama po ba? Gumagawa tayo ng decision po sa buhay. Merong mga tao na sinasabi nila, ay, bahala na si Lord. Kung ano na lang bigay ng Panginoon, yun ang yun ang gagawin ko. Yun ang kukunin ko. Okay naman yun, bahala si Lord kung ano yung bigay ng Panginoon, pero dapat meron tayong mga spiritual principle po sa buhay when we make decisions in life. Si Lot, nag-decide siya based on sa kanyang physical na nakikita. Na-attract siya kung gaano kaganda dito sa lugar na ito. Nakita niya, napakaganda, tabi ng ilog, merong mga tubig, maraming mga resources. Pero, hindi niya kinonsider na ito ay malapit sa Sodom and Gomorrah. At ang sabi ng Bible po sa atin, ang mga tao sa Sodom and Gomorrah ay napakasama po. Kaya, anong pwede nating matutunan po dito? No? Una po, is good opportunities are not always God's best. Good opportunities are not always God's best. Not every attractive opportunity is a godly opportunity. Para bang maganda, pero hindi lahat ng maganda ay godly opportunities. Can you go back to the book of Genesis then sa chapter 3? Anong inoffer ni Satan? Magandang bunga, no? Kaya si Satan po o yung mundo na ito, ang inoffer nito maganda sa paningin. Pero hindi lahat ng magandang opportunities ay godly opportunities. Mga kapatid, yung decision natin should be guided by godly principle, not by visible advantages. Amen po ba? Kaya dito, makita natin, si Lot po, nag-decide siya based doon sa kanyang physical eyes. Anong nag-attract sa kanya? Nalala ko po dati po, nung graduate po ako ng Bachelor of Theology, after ko mag-graduate, meron pong in-offer sa akin mag-aral sa Korea. And napakagandang offer kasi yung allowance, mag-aaral ka ng 3 years po, at ang allowance mo, parang nagtatrabaho ka na sa Korea. And sabi ko, napakagandang offer naman na ito. Parang ang hirap tanggihan. Pero that time, na kami ni Jen, engaged na kami. Nag-propose na ako that time. Kaya, merong parang, merong taga-balanse na. Pero nakita ko talaga doon, sabi ko, napakagandang offer na ito. And then, I check myself, no? Or I pray to God, I ask God, ito ba ay direction ng Panginoon sa buhay ko? Or marahil ay pwede akong malihis dito sa kalooban po ng Panginoon? No? Kaya, good opportunities are not always God's base. Kaya in every decision po, dapat meron tayong mga basis po. No? Hindi lang tayo magbabase doon sa advantage, kundi magbabase po tayo doon sa alignment ng kalooban po ng Panginoon. Ito po ba ay align sa kalooban ng Diyos? Hindi porket maganda, hindi porket nandiyan na, is susunggaban na po natin. Okay, bibigyan ko po kayo ng mga realization po or guided questions principle kung paano tayo magde-decide sa buhay. Napaka-importante po nito kasi we all make decisions in life. And our decisions po ay meron pong consequences po yan. Okay. Paano ba tayo gagawa ng decision? Magtatanong tayo sa sarili natin. Ito ba, hinanap ko ba ang kalooban ng Panginoon? Or ang gusto ko lang mangyari sa buhay ko, i-bless ni Lord kung ano yung gusto ko? Di ba? Have I sought God's will? Or am I simply asking God to bless what I want? Okay? Ano pa? Ito ba'y magdadala sa akin closer to Christ? Itong decision ko na ba na ito? Itong pag-aaral ko na ba ito? Itong trabaho ko ba na ito? Itong pagpili ko ba na ito ay magdadala sa akin papalapit sa Panginoon? Ano pa po? Have I talked to wise Christians? Yung
yung aking pagpili ba na ito ay sinangguni ko ba dun sa mga tao na pwede kong hingan ng tulong, hingan ng advice? Ano pa po? Makikinig ba ako pag if ever is mag-disagree sila sa akin, yung payo nila sa akin? Napakalaga po nito. In every decision. Ano pa po? Anong motivation natin? No? Am I motivated by pride? Greed? Fear? Personal ambition? Kaya ko ba kukunin ito kasi malaki ang kitaan dito? Or maganda ang opportunities dito? Maganda ang future ko dito? Or dahil sa greed? Or dahil sa takot? Kukunin ko na kasi baka mawalan pa ako. Di ba? Sa sunggaban ko na baka may makakuha pa ng iba. Yun ba motivation natin? Or our motivation is our love for God. Lord, ito yung pipiliin ko kasi mahal kita at alam ko ito yung plano niyo sa akin. Are we guided by faith? And sometimes yung path na pinapapili sa atin ng Diyos ay medyo not the easy path, not the easy decision. Kaya kailangan natin ng faith and obedience. Mga kapatid, our choices today will impact our future. No? Yung decision mo ngayon ay meron niyang impact sa kinabukasan mo. Ako po, I'm a product of my decision 10 years ago. Kung ano po ang buhay ko po ngayon, kung ano po yung family ko po ngayon, ito po ay produkto ng decision making ko in the past. Sa mga matatanda po na nandito, ano po ang buhay po natin ngayon, ay produkto po yan kung ano yung pinili natin in the past. Sa mga kabataan na nandito, sa mga kabataan, listen to this, no? Lalong-lalo na ngayon, pasukan, di ba? Yung decision mo ngayon, your decisions in life will impact your future. Kaya napakahalaga na isik natin kung ano yung kalooban ng Panginoon. Not always, or every good opportunities is not always God's will for us. Amen? Nandyan pa ba kayo? We are free. Ito po, we are free to choose, but we are not free for the consequences in life. Malaya tayong pumili, pero hindi tayo malaya pumili ng consequences or bunga ng ating mga decisions in life. Okay. Now, merong tatlong major decision sa buhay natin na dapat natin i-consider. Tatlo. Maraming decision tayo. Marami tayong pagpili sa buhay. Pero ito, mahalagang tatlong bagay sa buhay natin. Okay, ito. Number one is yung pagpili kung sino yung master natin. Ibig sabihin ng master, Lord. Now, Pastor, meron mo ba ibang Lord? Maliban sa ating Lord. Alam niyo po, may mga tao na ang Lord nila ay yung sarili nila. Ibig sabihin, in every decision sa buhay nila, ang sinusunod nila yung sarili nila. O kaya naman, yung ambition nila, Lord nila. Yung tao, yun ang Diyos nila. Yung trabaho, yun ang Diyos nila. And merong mga tao din na ang Lord nila is yung money, yung posisyon nila, yun ang Lord nila. Kaya napaka-importante na sino ba ang master natin? Sino ba ang Lord ng buhay po natin ngayon? Clear po ba sa atin yan? Yan po ba ay clear na si Jesus ang Lord ng ating buhay? Siya yung master ng ating buhay? Siya yung boss ng ating buhay? Siya yung driver ng ating buhay? That is the most important decision ng ating buhay. Ano pa po? Mate, spouse. Sa mga single, o sa mga may asawa, di ba? Sino dito agree sa mga may asawa na mahalagang desisyon ang pag-aasawa? Amen, tama ba? Kasi, biruin mo, mag-asawa ka lang 25 or 30 years old. Makakasama mo na yun habang buhay. Tama? And napaka-importanting desisyon po yan. Kaya we advise sa mga single. Sino ba dito ang single? Wala. Okay. Sa mga wala pang asawa, no? Mag-pray na kayo ngayon kung sino yung mapapangasawa ninyo. Okay? Establish godly standards. Alam niyo po, hindi po ito nakakayang pag-usapan. Kasi dapat itong pag-usapan po sa simbahan. Kasi yung makakasama mo sa buhay,
ay malaking epekto yan kung paano ka mamumuhay, paano ka maglilingkod po sa iyong Panginoon. Amen? Amen ba? Pwede ba natin palakpakan si Lord? Ano pa po? Yung mission, yung career, no? Yung magiging trabaho mo. Anong trabaho mo? Anong profession ang tatahakin mo? Is napaka-importante po yan. Kasi it will consume your life, buong buhay mo. Yan, dyan ka mabubuhay. Yun yung gagawin mo sa buhay. At kung magkamali ka dyan, ay merong mga consequences po dyan. Kaya, master, mate, and mission. Lord, spouse, and career. Dapat nating pag-isipan po ng mabuti. Anong pangalawa matutunan natin kay Lot? Pangalawa po is compromise happens gradually. Now, compromise happens gradually. Yung pagsang-ayon daw sa mga mali, ay hindi po yan nangyayari sa biglaan na lang, nandyan na. No? Ibig sabihin, nangyayari yan dahan-dahan. Ano bang sabi ng Diyos ng Bible about kay Lot? Tingnan niyo po sa 2 Peter chapter 2 verse 7 to 8. Tingnan niyo po. Basahin natin. 1, 2, 3, go. Okay? Anong sabi ng Diyos kay Lot? Isa daw pong taong matuwid. The Bible considers Lot as a righteous person. Mabuting tao. Pero, sabi diyan, nang lubhang na magabag ang kanyang kahalayang ginagawa na masasama noong panahon niya, naghirap ang kalooban ng matuwid na taong ito. Kasi, si Lot, napunta siya doon sa lugar na kung saan ay sobrang lala ng kanilang kung mababasa niyo po sa Bible, sobrang lala ng lugar ng Sodom at Gomorrah. Kumbaga, napakasama ng lugar. Pero makikita niyo po dito, mga kapatid, na yung kalagayan niya ay hindi po nangyari agad-agad. Hindi siya biglang napunta doon sa kalagayan na yon. Kumbaga, merong mga situation po sa buhay natin na parang hirap na hirap tayo sa buhay. Tama? May mga ganong situation tayo. At that situation po, hindi ka napunta dyan ng biglaan. Kaya yung compromise start with small things, gradually. Okay? Nakita niyo po, tingnan niyo po mabuti. O, ko na lang, no? Mabilisan na lang. Tingnan niyo po. Una, sa chapter 13, he looked towards Sodom. Nakita natin kanina. Nakita niyo Sodom at Gomorrah. Nakita niya lang una. Yun ang nakita niya. Ay, maganda doon sa lugar. Maraming resources, maganda. Talagang, kumbaga yung thinking natin ngayon, sa panahon natin ngayon, ay, maganda sa abroad kasi maraming opportunities, no? Nakita niya. And then, ano nangyari sa sunod? He pitched his tents near Sodom. Ang ginawa niya, tumira siya doon sa malapit sa Sodoma. Naglagay siya ng tent doon. And then, tingnan niyo po, ano nangyari sunod? Saan na siya nakatira? Sa Sodoma. Sa Sodom na at Gomorrah. Una, nakita niya lang. Tapos, tumira siya malapit. Pangatlo, he lived in Sodom. Doon na siya tumira sa loob. Dahan-dahan. Kaya yung compromise, yung mahirap na sitwasyon sa buhay natin, nagsimula yan, nakita mo lang. Tapos lumapit ka hanggang nandun ka na sa sitwasyon na yan. At makita natin, ang pangatlo sa chapter 19, anong sabi? He sat at the gate of Sodom. Anong sat at the gate? Alam niyo ba dati, pag ang tao nandun, nakaupo sa gate ng lugar, kasi, di ba, meron silang malaking gate. Pag nandun ka sa gate, ibig sabihin, meron ka ng posisyon. I don't know, baka konsihal, mayor, or kapitan na si Lot. Kasi, during that time, pag nandun ka sa gate, doon nagmi-meeting yung mga may posisyon sa lugar na yon. Makita natin, he looked, tumira sa tabi, and then he lived, and he sat down. Kaya,
yung compromise po, it starts with small things. Mga maling bagay ay nagsisimula po yan sa maliliit na bagay, hindi sa malaki. Kaya yung nakikita nating mali-maleta ngayon, nagsimula po yan saan? Sa paper bag, sa sobre, no? Hindi yan nagsimula sa malaki agad. Nagsimula po yan sa maliit. And marahil yung sobre na yan, nagsimula po yan noong nag-aaral pa lang sila. Kaya nga encourage sa mga kabataan sa mga nag-aaral, be honest. Be honest sa pag-aaral. Huwag niyo sanayan na nangungopya kasi talagang pangungopya sa pag-aaral. Tama po ba? Talagang yan, kumbaga parang normalized na yan, yung pangungopya. But, alam niyo po, diyan nagsisimula yan. Yung pandalaya, diyan nagsisimula sa maliliit na bagay po. Amen po ba? Kaya meron nga isang bata hindi nagbayad sa jeep. Ang sabi ba naman ng magulang, sabi niya, "Tay, hindi ako napagbayad sa jeep." Sabi ng tatay niya, "Ang galing mo anak, ang wais mo talaga." Hindi ka nagbayad sa jeep, no? Doon pa lang sa maliit na bagay is doon na magsisimula yung mga malalaking bagay. Amen po ba? Kaya anong sabi natin? Anong sabi sa number 2 natin? Compromise happens gradually. Amen? Pangatlo. But, despite of mistakes of Lot, God's mercy, this is the good news, no? God's mercy is greater than His mistakes. God's mercy is greater than His mistakes. Si Lord po, naging faithful po kay Lot. At makikita po natin, sa Genesis 14 pa lang po, kung nagbasa po kayo ng Bible, si Lot po ay nabihag po yan. Nabihag ng mga ibang hari. Tinulungan ni Abraham. Ni-rescue ni Abraham. At si Abraham, tinulungan ng Diyos. Doon pa lang ay makita po natin yung mercy ng Diyos. Si Lot ay mahilig siyang mag-compromise. Si Lot po ay may mga maraming pagkakamali, but yung mercy ng Diyos is greater than his mistakes. Sabihin mo nga sa katabi mo, yung mercy ng Diyos is greater than your mistakes. Amen? Anong nangyari sa chapter 19? Sa verse 29, sabi diyan, nang gunawi ng Diyos ang mga lungsod na iyon, hindi nawaglit sa kanyang isipan si Abraham, kaya iniligtas niya si Lot. Grabe no? Sabi diyan, nang gunawi ng Diyos ang mga lungsod na iyon, hindi nawaglit sa kanyang isipan si Abraham, kaya iniligtas niya si Lot. Ano bang ginawa ni Abraham? Pinag-pray niya si Lot. In fact, nakipag-bargain pa si Abraham kay Lot. Sabi ni Abraham, Lord, paano pag mayroong 50 na matuwid doon sa lugar na yon? Gugunawin niyo pa rin ba? Hindi ko na gugunawin. Lord, paano pag mayroong 40? Paano pag mayroong 30? Pag may 10? Nakipag-liig si Abraham kay Lord para iligtas po si Lot. At alam natin yung story, no? Niligtas ng Diyos si Lot. Dahil po sa panalangin po ni Abraham. Kaya mga kapatid, listen to this. Pakinggan po natin mabuti ito. Marahil, posibleng tayo si Lot today. Na meron tayong kailangang realization. No? Meron tayong mga mistakes sa buhay. Pero, huwag kang ma-overwhelm sa mga mistakes, sa mga failures, sa mga wrong decisions. Pwede kang bumalik sa Diyos. At pwedeng ayusin ng Diyos yung mga bagay na yan. No? At pwede kang i-rescue ng Diyos. Sasabihin natin, Lord, ang dami ko ng mistakes, ang dami ko ng pagkukulang sa iyo, ang dami ko ng pagkakamali. Don't worry. God's mercy is greater than our mistakes. And God can rescue us. God can restore us. Yung mga bagay na wala po sa atin. But I want to encourage you this morning also, no, na posible na meron ding mga Lot po sa buhay po natin. Meron bang mga Lot sa buhay natin na kailangan nating ipanalangin?
marahil family member, marahil kamag-anak, marahil kakilala, kaibigan, na para ba napapalayo sa Diyos. And let us pray for them. The encouragement is, ang Diyos po ay dininig yung panalangin ni Abraham. Kasi si Abraham ay tinuring ng Diyos na matuwid. Kaya yung prayer natin, kung meron man tayong pinagpipray ngayon, mga tao sa paligid natin, at para ba napapalayo, at parang talagang napapasama, don't worry. Ang mercy ng Diyos is mas malaki doon sa mga bagay na ginagawa po ng tao. At hindi sasagot ang Diyos base doon sa kanilang ginagawang masama. Sasagot ang Diyos base doon sa kanyang awa. At base din po sa ating pananampalataya pag lumapit po tayo sa ating Panginoong Diyos. Amen po ba? Kaya I encourage po, keep on praying for them. Keep on praying for them. For those people. Makipag-niig ka sa Diyos. Lord, iligtas niyo po ang tao na ito. And I believe, si Lot, wala siyang knowledge na meron nagpipray sa kanya. Pero, dininig ng Diyos yung panalangin ni Abraham. God will remember the prayer of His people. God will remember your prayer. And then, ano nangyari po dito? Tingnan niyo po mabuti ha. Nabasa niyo ba yung story kay Lot? Sabi sa verse 19, nag-atubili pa si Lot, ngunit sa habag ni Yahweh, halos kalagkarin na sila ng mga lalaki palabas sa lungsod. Makita natin, no, na si Lot, pinuntahan na ng angel. Actually, mayroong 3 angel bumisita kay Abraham. Si Abraham, nung nakita niya yung 3 angel, tumakbo siya. Talagang sinalubong niya. At talagang, pinaghanda niya pa ng pagkain. Pero makita natin dito, yung pumunta doon sa Sodom and Gomorrah, 2 angel na lang. Possible, this is the angel of the Lord talaga. At yung isa, si Lord, baka possible. No? The pre-incarnation of our Lord Jesus Christ. And then, ang sabi dito, nag-aatubili pa si Lot na umalis. Ayaw niya pang umalis. Kaya ito, makita natin, no, na itong buhay ng tao na ito, yung buhay ni Lot, ay malaking impact din sa kanyang family. Kasi yung family niya, dala-dala niya. Tama? Ayaw niya umalis doon kasi nandun na talaga siya eh. Na-trap na siya doon. Pero ang mercy ng Diyos ay napakalaki. Tingnan niyo po mabuti. Nag-atubili pa si Lot, ngunit sa habag ni Yahweh. Sa English po, because of the mercy of God, halos kalagkarin na sila ng mga lalaki. Yung mga lalaki, yung angel, 2 angel, palabas ng lungsod. I think, kung walang awa ang Diyos, pababayaan niya si Lot. Pababayaan niya yung family niya. Pero may awa ang Diyos sa kanila. Ganun po, kasagana po, yung habag ng Panginoon. Lot delayed leaving, negotiated about what he could flee. Baka meron siyang maiiwan doon. No? But si Lord po remained faithful and compassionate doon po sa buhay po ni Lot. Mga kapatid, God's mercy was not based on Lot's performance or obedience, but on his character. On his character. Kaya, the story of Lot is not primarily about a man who made mistakes, but about a God whose mercy rescues imperfect people. Ito po yung story ni Lot is all about the mercy of God. Amen po ba? And, meron pang nangyari. Hinatak sila, papalabas. Ang sabi ni Lot, sabi ng angel, pumunta kayo doon sa kagubatan. Ang sabi ni Lot, pwede bang doon na lang kami sa Zoar, mas malapit. Hindi pa rin sila sumunod sa Diyos. Nanghinayang pa rin silang umalis. Doon na lang kami sa malapit. In fact, yung asawa ni Lot is, sabi, wag titingin doon sa tumingin siya, di ba? At naging asin siya, no? And then, ano nangyari? Tumila siya sa Zoar, tapos lumipat din po sila kaya makita natin, no? Grabe yung nangyari talaga sa Sodom and Gomorrah. Na kahit
Possible na malapit ka lang sa labas ka lang ng gate, pwede kang matupok talaga. Ganon katindi yung ginawang judgment ng Diyos sa Sodom and Gomorrah. Kaya niligtas ng Diyos sila Lot, pumunta sa Zoar, and then pumunta sila sa kagubatan. At ano nangyari po? Talagang na-influencean po sila ng Sodom at Gomorrah. Ano nangyari? Naligtas na sila. And sabi ng dalawang anak niya, nako, wala na tayong kamag-anak. Anong gagawin natin? Tayong tatlo na lang. Kaya ang ginawa nila, nilasing nila yung tatay nila at nakipagsiping sila doon sa tatay nila. Grabe, kaluman-duman. Marahil, yun yung practice doon sa Sodom and Gomorrah. And, ano nangyari po? Nagkaanak. Kaya nyo imagine, yung anak ni Lot, apo niya na rin. Di ba? Anak niya, and then apo niya. Pero, this is the mercy of God. This is the mercy of God. Makita po natin dito. Sinong naging anak ni Lot? Sinong naging anak ni Lot at ng anak niya? The Ammonites and the Moabites. Mga pangalan pa lang, parang mga, di ba? Hindi na mga mahuhubuting tao. Pero alam niyo po, isa sa mga lahi ng anak ni Lot is the Moabites. At ang Moabites po, yan po yung lahing pinagmulan ni Ruth. Ni Ruth. At si Ruth, alam natin, nakapangasawa ng Israelita. Namatay yung una niyang asawa, of course. And then, nakapangasawa siya kay Boaz. Silang dalawa, nagkaanak. Sino naging anak po nila? Si Obed. At si Obed, nakapanganak si Jesse. At si Jesse, naging anak niya si David. At si David, ayun po yung pinanggalingan ng lahi po ng ating Panginoong Jesucristo. Is that amazing? How can a disobedient man, daming pagkakamali sa buhay, pero pinili pa rin ng Diyos na pagmulan ng lahi ni Jesus Christ. Kaya nga makita natin sa Bible, yung pagkilos ng Diyos is extraordinary. God used ordinary people, imperfect people, mess people, talagang hindi magandang buhay, pero kayang gamitin ng Diyos. Kasi masagana po ang habag po ng ating Panginoon. Amen po ba? Ang sabi ng Bible po sa atin, the Lord is compassionate and merciful, is slow to get angry, and filled with unfailing love. He will not constantly accuse us, nor remain angry forever. The Lord is compassionate and merciful. Now, ano po ang response natin dito mga kapatid? Dahil nakita natin yung mercy ng Diyos, yung awa ng Panginoon, despite of the mistakes of these people, of this man, si Lot po. Anong response natin? No, ang response natin is si Lord, i-consider natin, wag nating abusuhin yung mercy ng Panginoon. Let us embrace and accept the mercy of God and live on the mercy of God. Wag tayong maging pasaway o matigas ang ulo kagaya ni Lot. At gumawa po tayo ng mga godly principles, godly decisions in life. Kung meron tayong mga bagay na nagkaroon ng pagkakamaling decision in the past, we can correct today. Hindi pa huli ang lahat, kayang gawin ng Diyos, ayusin. Kaya nga, makita natin, yung power ng Diyos, yung mercy ng Diyos, napakalawak po. And sometimes, makita natin, para bang wala ng pag-asa yung sitwasyon natin, pero makita natin, yung mercy ng Diyos, napakalawak, at kaya niyang i-align ulit yung ating buhay, yung ating destiny po, yung ating future, para po sa kanyang kaluwalhatian. Amen po ba? It's never too late. It's never too late to go back to God and ask God for His mercy and allow God i-arrange yung buhay natin at isaayos yung buhay natin. Amen po ba? And marahil, today po,
Lord, ay tala, Pastor, okay naman ang buhay ko. No? But, let us pray na in every decision sa buhay natin, it's guided with godly principle, and let us choose always the will of God po sa ating mga buhay. Amen? At pinakita ng Diyos po yung kanyang awa po na magitan po ng kanyang anak na si Jesus. Ngayon po is Holy Communion, and let us remember the mercy of God. Lahat po tayo, sabi ng Bible, ay lumiko ng landas, no? Mas pinili natin na mag-disobey sa Diyos. Pero ang sabi ng Romans chapter 5 verse 8, sabi doon, pinakita ng Diyos yung kanyang pag-ibig. Nung tayo makasalanan pa, ipinadama niya yung kanyang pag-ibig at binigay niya yung anak niya si Jesus. Kaya let us all pray po habang piniprepare po yung ating mga elemento. Let us pray to the Lord this morning. Sige po, let us talk to God. Yes, Lord. Sa oras na ito, Panginoon, muli, Panginoon, salamat sapagkat pinaalala niyo po sa amin, O Diyos, that we are all sinners and we are all made mistakes, Lord, but your mercy is greater than our mistakes, greater than our failures. Your mercy, O God, is new every morning. Sabi ng Lamentation chapter 3. Kaya Lord, sa oras na ito, we humble ourselves, O Lord. We humble ourselves, O God. Lord, kung meron na kami mga maling desisyon, maybe not big decisions, maybe small decisions in life na nakakaapekto sa aming pamumuhay, nakakaapekto kung paano namin pinapatunguhan yung aming mga pamilya, yung aming asawa. Or marahil, Lord, nakakaapekto kung paano namin pinapatunguhan yung aming mga mahal sa buhay, yung aming simbahan, yung mga tao na sa paligid namin. Kaya Lord, sa oras na ito, nawa po ang mercy niyo po, O Diyos, ay mag-align po sa aming spirito, sa aming buhay, Panginoon, to choose what is good, what is pleasing, what is perfect, what is your will, Panginoon. And thank you, Lord, because it's never too late, Panginoon. Every time, Lord, we made mistakes, you are the God of second chances. You are the God of many chances, Panginoon, because of our Lord Jesus Christ. Salamat po. Salamat po, O Diyos. Thank you po sa umaga po na ito.